with preacher Beloved Brother Hugh Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. Tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mampanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na sa Kristo na pinagpupukulan ng mga biyaya. Sa punong dalangin ng taong nilang isang, aming minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista, William Medan, at Papa o God. Misa pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming palagawa, pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagtuloy sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwi ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, sa kami buong pagpapakumbaba. Iminang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalansan sa malakalooban, patawar mo bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual ang kapalas, simple kaparaan, ang maintindihan na aming ibig ng mga paguhan, mga bisita, madatihan, bagay sa aming beloved viewers, sa aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasan, sinasaway ang lahat ng hadlan at kaaway. Damas of hinders at trust and belief cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pastor Kristo at natigit sa lahat, ako man nagpapaput po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakla, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagpupukulan ng mga pagpapala, and we give the all honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end time prophet of God, we love so much formal pastor, and we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, beloved children of the whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po natin mga kapwa manggagawa, sa lahat ng ating iniibig na mga kapatid, mga bisita nito ngayon. And praise God, sa ating viewers all over the world, a pleasant afternoon and welcome to the family of God. Amen. Everybody, praise the Lord. Beloved sons of God, salvation is so important that every person or individual may possess. And to every children of God may desire to have it until the coming of the Lord. That is why our loving, our dearly beloved Pastor Evangelist Almeida keep on telling that the greatest matter of importance and urgency is our salvation. Ang magsabi, praise the Lord. And our loving God, our dearest Jesus, who is full of love and tender mercy, is giving us the freedom to select, to choose what kind of life we are going to have. So now is the day to make the right decision. Ngayon po, ang araw ng tamang pili ng tamang pagpapasya kung ating pong paglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Batang Kasulatan dito po sa from the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 15 and 16, kaya lamang po. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 15 and 16. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgment, and thou mayest live and multiply. The Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. Grabe sa pustagal. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 30, versikulo 15 at 16. Tingnan mo na ilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Dito po sa 16. Na inuutos ko sa inyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumapad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kantunan
upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagkain ka ng Panginoong mong Diyos sa lupain na inyong pinapasok upang ariin. Amen. Amen. Praise the Lord. Kapatid ng kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag, mga inibig ko. Nagbigay ng kautosan ng ating mabait na Diyos sa buhay na tayo po ang pipili, mga inibig ko. Kaya nasa ating kamay kung anong gustong buhay natin, anong gustong mangyari, mga inibig ko. Kung nais natin ang buhay at kabutihan, maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat dati nung wala pa tayo sa gawang ito, ang mga nagagawan natin ay mga kasamaan, mga bagay na hindi kinulugdan na ating dakilang sa buhay. Kung kaya ang mga buhay natin noon ay napariwara, ang ibang panga, may inibig ko ay talaga naman pong maputik na mapahamak. Subalit tayo itong pinagpalang lubos ng ating mapakinggan ang pangangaral, the preaching of our dearly beloved and our pastor, William Almeida, preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima at sinagawa, sumunod sa tinuturo ng tao ng Diyos, mga ibig ko, lahat tayo ay pinagpala. Ang nagpagsabing, praise the Lord. Triple blessing ang ating nakamtan. Pagkapalang physical, material, lalo tigisipit mga kapala, yan po yung ating tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Sapagat pinili po natin, nagpasya tayo na ating pong paglingkuran ang ating mabait na Diyos na buhay. Kaya nga mga inibig ko, bilang tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat ito na may pangako niya, mga inibig ko, na kung saan ay pag-iibigin mo ng buong puso mo ang ating dakilang Diyos na lumakad ka ng ayon sa kanyang katwiran sa lahat ng kanyang kahatulan, mga inibig ko. Ang buhay natin, mga inibig ko, ay pagpapalain. Saan ka man pumaroon, sabi ng banal na kasunatan, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, dito hindi nagkulang sa pagtuturo sa atin ang ating dearly beloved honorable person of the beloved children who met the family. Na tayo po'y tinuruan, pinangaralan, may tinutuwid tayo, mga minsan may inibig pag tayo nagpupunat kakamali. Kaya marapat lamang na tayo po ay magpasakop, mga inibig ko, at tayo po'y lumakad ng ayon lagi sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung pagkapasya natin ginawa, yung araw na tinanggap natin ating dakilang sa buhay, ito po ay ating kong panatilihin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Elbaso Besaro! At bilang manak ng Diyos, may inibig ko, hindi po tayo lagi nasa comfort zone. Hindi lagi nandun tayo sa andun na mga ang buhay natin ay laging masaya, andun na lagi ang abundant blessing, may inibig ko, may inibig. Subalit, minsan pinahintulot ng Diyos na tayo po'y daranas ng mga pagsubok, ng pag-alimuran sa libutan ito, mga inibig ko, ng mga kapighatian, ng kahirapan, mga inibig. Subalit ito'y pinahintulot ng Diyos upang makita niya kung tayo po ba na nagpasyang maglingkod sa Kanya ay totoong sumasampalataya at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan dumarating sa ating mga buhay, ang mga bagay na mga minsan ay talagang lahat po tayo may pinagdadaanan. Kanya-kanya lamang tayo ng pagsusumamo, ng paghingi ng ang kasagutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga inibig ko, sa mga napakinggan natin patutuo kanina, mula sa simula hanggang sa matapos, nang sila'y magpasya maglingkod sa ating mahal na Panginoon, isang pamilya na kung saan ay ang grabing kaguluhan, pag nag-aaway, yung kanilang anak na madaliit, ibabato ron sa kanyang asawa para humintulang kanyang asawa. Subalit isang araw nang sila po ay makapakinig ng puro ebanghelyo ng kaligtasan at sila'y tumaliman, nagpasya na paglingkuran ating mga Panginoon. Ngayon, kasama na natin sila ngayon, sila'y ginagamit na sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Yung huli nag-testify kanina, may inibig ko. Na kung saan ang kanyang asawa ay talaga naman pong lumpo, hindi makalakad. Subalit na sila po ay makadalo sa banal na gawain na dama kaagad ng banal na presensya ng ating dakilang sa buhay. Pagkatapos ng baptismo, lumakad na yung ating mahal kapatid. Palakpakan po ating dakilang sa buhay. Elbaso Besaro! Bagamat minsan dumarating mga pagsubok, pinahintulutan ng Diyos yan. Mahibig ko, gaano mang kalaki ang inaantay mo na salapi. Kahit pag-bilyon yan, kapatid. Tingnan mo lagi ang kabutihan ng Diyos. Lagi kang titingin doon sa mga himala na ginawa ng Diyos sa iyo. Yung kapayapaan, kagalakan, hindi yung kayaran ng billions of dollars because it is a gift from our loving God. Regalo po yan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat pag tayo po ay tumalikod, humiwalay, mararanasan mo
yung galit ng Diyos sa dumarating na may galit at puot. Kanino? Doon sa mga tao na hindi nagpahalaga sa banal na salita ng ating pinakamahal na panahon. Ito yung warning. Ano yung warning? May ibig ko, sabi po dito sa from the book of Zephaniah chapter 1 verses 14 up to 18 and Deuteronomy chapter 30 verses 17 and 18. From the book of Zephaniah, chapter 1, verses 14 up to 18. The great day of the Lord is near. It is near and has said greatly, even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. Verse 15, that the day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Verse 16, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. 17, and I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as a dust, and their flesh as a dung. Verse 18, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 17 and 18. But if thine heart turn away so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 18 o 17 hanggang 14 hanggang 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyari ang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. 16. Kaarawan ng pakaka at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, at sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang arabo, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa mamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 17 at 18. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila. Dito po mga minamahal sa 18, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito at kayo tunay na malilipol kundi niyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na iyong ipinagtatawid sa Jordan upang pumasok sa at ariin. Purihin po ang ating naglang sa buhay, kapos sa mga kapatid. Russia, praise the Lord! Ito po yung danger, may inibig ko, ito yung babala. Sa lahat ng tao sa mundo, lalo na sa mga ilang Kristiyano na hindi pa nagpapasyang ibinibigyan ng 70% ang paglilingkod sa ating mabait na Diyos na buhay. Pag ang iyong puso ay lumiko, mga inibig ko, gumawa ka ulit ng katampalasan sa mga malapanoon,
at maglingkod sa ibang Diyos, sabi ng banal kong sulatan, ikay pupuksain ng ating pinakamamahal na panahon. Hindi lamang yung pagsambayan sa Diyos-Diyosa na nakikita, na kinagisan ng relihiyon na dala ng Rome at Espanya rito manibig ko. Na kung saan yung maging, yung pag tayo nakakagawa, nababalik-balikan pa natin yung ating mga kahinaan, mainibig ko. Yan po'y katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyos ng po yan, mainibig ko. Kaya maging maingat po tayo, mainibig. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po tayo mapahamak, mainibig. Sapagat Biblia mismo nagsasabi sa ating mga nabasang talata, mainibig ko, na pag tayo po, sabi dito, mainibig ko, at aking pinatutunan sa inyo sa araw na ito, na kayo tunay na malilipol. Hindi nyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Jordan upang pumasok na riin. So, iiksi ang buhay mo. Pag hindi ka naglingkod ng katapatan, hindi ka nagpasyan ng katapatan sa paglilingkod sa ating sa buhay, ang buhay mo iiksi, mainibig ko. At, sabi ng banal na kasulatan, dumarating na may galit at buod ang Diyos. Mabilis. Sabi niya, mainibig ko. Na kung saan, sa pamamagitan ng mga grabing mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko, sa mundong ito, ibubukso ng Diyos sa katauhan, sa mga tao na hindi nagpapahalaga, sa mga tao na yung maglingkod sa ating pinakamamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, maging ang iyong kayamanan, ang pinakaginto mo, kapangyarihan mo, katanyagan mo, ay hindi makapagliligtas sa iyo sa araw ng buot ng galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibabala sa bawat sa atin, may inibig. At sa mga tatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi natin alalahanin, ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao ay magpakumabang manumbalik, magsisi, at tanggapin ang ating nagkalan sa buhay. Kaya habang merong panahon, may inibig ko, maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating mga iniibig ng kababayan, sa lahat ng ating beloved viewers. Now is the day to make the right decision. May inibig ko. Ngayon, ano pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat natin gawin? Upang tayo makaiwas sa galit at puot ng Diyos na ibubuksa sa mundong ito. Sapagat anytime, mga inibig ko, rapture will take place any moment na lang sinasabi ng ating minamatgilkan ng pastor, kinakailangan na tayo po'y lumakad ng katuwid-tuwid sa mahal na panahon. Huwag natin isipin, bukas pa malayo pa pagbalik ng Diyos. Isipin mo natin laging ngayon. Sapagat nandito na tayo sa panahong magulo. Nandyan na ang napipitong Third World War, one push button away, anytime now. Ito nakarang araw lang, binumpay yung isang bansa, yung Ukraine, mga inibig ko. Marami namatay. Andiyan pa mga salot, mga kalamidad, mga bagyo. May parating din bagyo sa atin, malakas. Mas malakas pa raw sa Yolanda, mga inibig ko. At ito sa Luzon yung tatama, mga inibig ko. Kaya tayo, na matapat, na nagpasan maglingkod sa Diyos sa buhay, pag tayo patuloy na isinasagawa ng lahat ng kahatulan without any mental reservation, but rather with open heart, anumang mga lakas ng bagyo na yan, pag ang mga anak Diyos ay nagpuri na, mas malakas ang magpuri, yung mga hangin na yan, malakas ang idinadive sa ibang lugar po yan. Amen? Pero ba sa verse ano pinagagawa natin pinakamalapanab? Tatlo pong magkakasunod na basahin, kaya lamang po, dito po sa book of Isaiah 5, 6, and 7, Hebrews 3, chapter 3, verse 15, and 1 Samuel 12:24. Amen. From the book of the prophet Isaiah, chapter 55, verses 6 and 7. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. From the book of Hebrews, chapter 3, verse 15, while it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. From the book of 1 Samuel, chapter 12, verse 24, only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider how great things he had done for you. Isaías Kapitulo 55, versikulo 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kaniya, samantalang siya ay malapit. Lisanin na masama ang kanyang lakad
at nangliko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Dito po sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmamungkahi. Dito po sa unang Samuel Kapitulo 12, ang talatay 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin mo nga ninyo kung gaano kadakila ang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Purihin natin dakilan sa buhay. Baso, praise the Lord! Palakpakan mo natin ating dakilan sa buhay. Yung buhay na balakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang pinagagawa ng mabait na Diyos sa buhay. Sa lahat ng taas at panig ng mundo, habang may panahon, hanapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na ipinangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida at Anti-Problem of God, inibig ko, samantalahin natin sapagkat darating ang araw, inibig ko, ang Diyos ay magpapasapit ng kagutom sa salita ng Diyos. Hindi na ito makikita, mainibig ko. Hahanapin nila, wala na. Sapagkat kinuha ng malapanon ang mga tapat na naglilingkod ng Kristiyano, mainibig ko. Kaya habang malapit pa at nandito, inyo po itong puntahan, mainibig ko. Paglingkuran nyo ating malapanon, ang Diyos ay mapagpatawad. Ano man ang laki ng iyong nagawang kasalanan, mainibig ko, kaya kang patawarin ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say, "Lord!" Asa lang mga datihan naglilingkod sa ating malapanon. Ang sabi ng banal na kasulatan, fear the Lord. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang lahat ng kanyang kahatulan sa buong katotohanan, may ibig ko. Lagi nating sundin, dito yung tinagkulang sa atin, ang ating minamahal ginagala ng Pastor Evangelista Almeida, ang mga Bible study ng ating beloved Honorable San Pastor Almeida, the beloved Children Almeida family, na tayo po'y laging tinuturuan. Ang pagkatakot sa Diyos, may ibig ko, hindi nakakita ka ng masamang bagay na matatakot ka, kundi ito yung pagtalima, pagsunod sa lahat ng kautosan ng Diyos, magmula sa pagbibigay natin sa pumpagit handog, sa pagkabanalan, minibig ko, sa pagpupuri, sa pagdalo, minibig ko, sa paghayo, sa pag-ayuno. Gawin po natin yan. Yan po yung mga katungkulan ng Diyos na dapat natin gawin upang tayo po yung makakatiyak na iniligtas ng Diyos sa anumang kapahamakan. At pag nagawa natin ang mga bagay na yung minibig ko, ang pangako ng ating mahal noon, sa oras ng kapagabagan, sa oras ng kapighatian, sa oras ng karamdaman, kahirapan, maging kakamatayan, minibig ko, meron Diyos na sasagot sa atin. Meron Diyos na magliligtas sa atin, minibig ko. Last verse, huling talata, minibig ko, Psalms 91, verses 15 and 16. Maganda na po mga awit, manood ito. From the book of Psalms, chapter 91, verse 15 and 16. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, will I satisfy him and show him my salvation. Amen. God bless you. Mga awit, Kapitulo 91, versikulo 15 hanggang 16. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan po ating pinakamalapang na baso. Praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating mabait Diyos sa buhay. Kaya yung unang araw nang tayo magpasya na maglibot sa Kanya, mainibig ko. Simula ng araw na yan na tinanggap natin ang ating dakilan sa buhay, tinamasa na ba sa atin lahat ng mga pagpapala, proteksyon, mga dating naghihirap, pinagyaman ng mga Panginoon, mga dating bangkarote, pinagyaman muli ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga wala ng kapayapaan sa puso't isipan dito po ay pinagpalang lubos ng ating dakilan Diyos na buhay. Kaya nga may ko sa oras ng kapagapagan, sa oras ng kapigatian, ng karamdaman, kahit maging nakamatayan, nasabi ng Apostol Pablo, sino makapaghiwalay sa akin? Ang kahirapan, ang kamatayan, ang kapighatian, ang kagutuman. Hindi, kundi bago sa akin magpapatuloy na maglilingkod sa aking pinakamamahal na panahon. Kahit anuman ang ating mga kinakaharap, na mga pagsubok, persecution, kahirapan, minibig ko,
Lahat po yun ay pinahintulot ng Diyos upang makita niya kung sino talaga ay nagtitiwala sa mga sampalataya sa ating pinakamamahal na panahon. At sa oras na tumawag tayo sa Kanya, sa punong dalangin natin pinamagdinagan ng pastor, nandiyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal na panahon. At dito ay pinakikita lagi ng Diyos ang Kanyang pagliligtas sa bawat sa atin. Marami tayong makapatiran, ililigtas sa mga kapahamakan, sa mga bumabagsak na mga aeroplano, ililigtas sila ng ating dagat sa buhay, sa mga barkong lulubog, sa mga barko na hinaharang ng mga pirata, iniligtas sila ng ating mga panahon. Lahat yan ay naranasan po sa atin kapag ang Diyos ay suma sa atin, palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, may ibig ko, na siya po ay nagbigay. See, I have set before thee this day life and good, death and evil. So nasa ating po may ibig ko. Kung nais natin ang kabutihan, ang langit may ibig ko, maglingkod tayo ng bunga tapatan sa ating mga panoon. Pagpasyahan mo kayong kapatid. Lumapit ka sa ating pinakamamahal na panahon habang meron pa tayong hindi nga meron tayong lakas. Pag sa ating blood podcast viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Kasi iniip ng mga pagkawan, dito kayo sa harapan, taga-pinupuro mo natin pinakamamahal na panahon. Tayo po lahat tumayo habang ating ina-out sa puring awiting to, gawin natin panalangin ang awiting to may ibig. Habang binibigay pong katawan sa blood co preacher, Beloved Father Joe Mancera. Amen. Praise the Lord. God bless you. My beloved co-preacher, beloved Father Gil Cruz. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan. Kayo po inanyahan namin dito po sa harapan, para po sa altar call. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Narito ang kabutihan at buhay mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo narito, hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika't magsisi. Kapatid ang panahon, siya'y naghihintay ang iyong tugon. Kina't kapatid ay himulang ang iyong upang maligtas ang buhay mo.
us. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos.